Kabanata 7261. Matapos mag-atubili sandali, mahinang sinabi ng pinuno ng departamento ng HR. Miss Lani, si Miss Jade ang hindi dumating. Mukhang nakatanggap siya ng isang tanyag na panauhin mula sa Lost City. Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang napataas ang kilay ni Harvey. Ito marahil ang katiwala ni Camilla. Tutal, tila siya ang pumihil sa kanya na pumasok sa Platinum Casino at binugbog si Camilla ng nakakahiya. Napakahirap nito, kahit ang bagong amo ay hindi alam kung paano babalik para tanggapin ito. Napakahirap nito para sa kanya. Walang pakialam na nagsalita si Lani. Para hindi siya mahirapan, mula ngayon, hindi na niya kailangang bumalik. Tandaan mong bayaran ang kanyang sweldo ay 3 buwan, at pagkatapos ay bawiin ang mga shares na pagmamayari niya. Bibigyan kita ng isang araw, may problema ba? Nang marinig ito, kumunat ang noo ng lahat ng mga senior executive na naruroon. Malinaw na ang antas ng pangangibabaw ni Lani ay higit na nalampasan si Camilla. Kahit na gusto silang kontrolin ng isang babaeng tulad ni Camilla, pero kailangan niya ng patpat at isang dakot ng pulang details. Magaling si Lani, bukod sa pagiging malakas, mas malakas din siya. Alam kong ang biglaang paglitaw ko ay sumira sa mga plano ng maraming tao. Alam ko rin na maraming tao ang hindi nasisiyahan sa aking estilo ng pangangibabaw. Pero ganoon talaga ako, binigyan kita ng pagkakataong pumili ngayon, manatili at maging aso ko, at maaari kang magpatuloy sa iyong mayamang buhay. O, lumabas kayo ngayon, at babayaran ko kayo ng 3 buwang sweldo. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para pag-isipan ito. Kung gusto niyong maging aso ko, umupo kayo. Nang marinig ito, lahat ng nasa eksena ay nagkatinginan at maayos na umupo. Malinaw, anuman ang isipin ng mga taong ito, nasakop na silang lahat ni Lani sa maikling panahon. Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nagsalita si Lani ng walang kabuluhan, ngunit nagsimulang mag-anunsyo ng iba't ibang mga bagong regulasyon, at naghukay pa ng ilang mga sekreto ng maraming ehekutibo. Sa kabuuan, sa ilalim ng matalas na pag-atake ni Lani, ang buong gulugad ng Platinum Casino ay sumuko ng lubusan sa kanyang paanan. Sa hapunan, sa opisina ng General Manager sa itaas, habang umiinom ng tsaa, tiningnan ni Harvey si Lani ng may paghanga. Ang iyong kakayahan ay talagang pambihira. Hindi nakakapagtaka na si Dan ay nag-iistratehiya noong panahong iyon, ngunit ngayon si Dan ay puno ng mga kapintasan. Dahil, noon, tinakpan mo ang mga butas sa kanyang mga plano. Matapos kang mawala at walang makakapalit sa iyo ng ilang sandali. Itong si Dan ay kalahating walang silbi. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi mapigilan ni Harvey na maawa kay Dan. Ang isang mabuting tagapagbigay ay hindi nanatili sa kanyang tabi, sa halip ay sinipa ang kanyang kalaban, hindi niya alam kung sasabihing hangal si Dan, o masyadong kumpiyansa siya. Harvey, minamaliit mo si Dan. Maraming may kakayahang tao sa paligid ni Dan. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako namukod tanginoon ay dahil sa kontrata ng kasal namin sa kanya. Ngayon ay hindi ko na siya papakasalan, kaya wala nang saysay ang buhay ko. Walang pakialam na tiningnan ni Lani si Harvey. Ang pinakamahalaga ay ang mga taong tulad ni Dan ay nakatadhana na maging mas mataas. Maliban na lang kung makahanap tayo ng isang taong makakapantay sa kanya sa mga koneksyon, pinagmulan, kapanganakan, at kakayahan. Kung hindi, gaano man siya karaming beses magkamali, siya pa rin ang magiging batang Panginoon ng Grand City, at nakatadhana niyang kontrolin ang Grand City sa hinaharap. Kung ang mga tao sa mundong ito ay nahahati sa 3, 6, at 9 na klase. Kung gayon, si Dan ang pinakamataas na klase. Sa buong tag-araw, akala ko iisa lang ang taong maihahambing sa kanya. Malalampasan siya ng isang tao. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Lani. Magaan nang umiti si Harvey, at sinabing, ang taong maihahambing sa kanya ay dapat si Emery, ang panganay na anak ng pamilyang Wright, tama ba? Iniisip ko, sa iyong paningin, sino ang makakalampas sa kanya? Seryoso na sinabi ni Lani. Ang head coach lang ng Country H, ang maalamat. Malumanay nang umiti si Harvey nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, sa kasamaang palad, ang head coach ng H Country, ay isa lamang alamat.
Sa paningin mo, ang tanging taong kwalipikadong ikumpara kay Dan ay si Emery. Kung gayon, sabihin mo sa akin, kung matapakan ko si Dan sa talampakan ng aking mga paa, ibig sabihin ba niyan ay wala na siyang ibasa? Sumulyap si Lani kay Harvey nang may kakaibang ekspresyon, pagkatapos ay bumantong hininga, at sinabing, "Sa madaling salita, nabasa ko na ang impormasyon tungkol sa iyong problema at sinuri ito ng maraming beses. Ang mga taong katulad mo ay may ilang mga kalamangan. Kahit sa Walls Inc., maaari mong pahirapan ng gusto si Dan. Pero, huwag mong kalimutan, hindi ito Walls Inc., kundi Grand City. Isang espesyal na lungsod sa hangganan para sa 7 dakilang pamilya. Kahit na minsan siyang naging mayor ng Grand City, maaaring hindi mapanalunan ni Wenzel si Dan. Medyo matindi ba ang iyong tiwala sa sarili?" Ngumiti si Harvey at sinabing, "Sinasabi mo ba na gusto mong linangin ang ambisyon ng mga tao sa iba at sirain ang sarili mong prestihiyo?" Mahinahong sabi ni Lani, "Tinawag ko ito para makita mo ng malinaw ang realidad. Kung tutusin, marami akong maitutulong sa iyo. Sana magtagal ka, at sana ay maapakan mo ang posisyon ni Dan. Pero ang problema, kung ikaw ay mabibigo o mamamatay, kung wala ka bilang aking suporta, ang aking kapalaran ay hindi magiging kasing dali ng pag-alis sa bayan sa hangganan." Ngumiti si Harvey at sinabing, "Ang iyong taos-pusong mga salita ay talagang nagpapaisip sa mga tao kung dapat ba silang maging masaya o malungkot. Gayunpaman, mas magsisikap ako. Hahayaan kang mabuhay magpakailanman, sa Grand City." Nang marinig ang mga salita ni Harvey, bumantong hininga si Lani, at hindi alam ang sasabihin. Kriek. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng General Manager. Kasunod nito, nakita nila ang isang babaeng nakasuot at uniforme na lumitaw ng may medyo takot na ekspresyon. "Miss Lani, may nangyari. May nangyari." Sumulyap si Lani sa babae, at mahinahong sinabi, "Celandine, kung ang sinabi mo saglit ay hindi naman malaking bagay, gagawin ko itong malaking bagay para sa iyo, naiintindihan mo." Kumibot ang mga mata ni Celandine, at sinabi niya, "Miss Lani, hindi ba't si Miss Jade ang sumalubong ng mga bisita mula sa Lost City ngayon? Ngayon, gusto ng mga bisitang iyon na samahan sila ni Miss Jade pabalik." Tumanggi si Miss Jade, at nag-away sila. Kahit ang security captain na sumugod para iligtas ang eksena ay tinuruan ng aral ng kabilang panig. Nabalitaan kung binuwag na raw ito. Sa pagsasalita tungkol dito, mukhang natakot si Celandine. Kumunot ang noo ni Lani at sinabing, binuwag na ang security team. Nanginginig na sabi ni Celandine, "Miss Lani, hindi mo alam, ang mga tao mula sa Lost City ay may pambihirang katayuan, at kaming mga lingkod ay hindi maaaring tumanggi. Sinasabing ang kanilang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi mas mababa kaysa sa 7 dakilang pamilya." Sa pagsasalita tungkol dito, sinulyapan ni Celandine si Lani mula sa gilid ng kanyang mga mata, na parang gusto niyang makita kung paano niya ito haharapin. Pinanood ni Harvey ang eksenang ito nang walang pakialam, at alam niya sa kanyang mga daliri sa paa na tiyak na hindi ito isang aksidente, ngunit may sadyang nagayos nito. Kung hindi malulutas ni Lani ang problemang ito ngayong gabi, gaano man siya kahusay at kagaling noon, magiging isa lamang itong ganap na biro. Masasabi lamang na hindi lamang ito isang tukso, kundi isang sabuatan din sa tunay na kahulugan. Nagbabantang kalaban. Malinaw na nakita rin ito ni Lani, tumayo siya ngayon, at malamig na sinabi, "Sige, dahil may dumating para sampalan ako sa mukha, at sirain ang aking plataporma. Kung gayon kahit ano paman, kailangan kong pumunta at tingnan mismo." Habang nag-uusap, tumayo si Lani at lumabas kasama ang ilang personal na gwardya. Nang makita ang eksenang ito, ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa ng tsaa at sumunod sa isang napakakumbabang paraan. Di nagtagal, dumating sina Harvey at Lani sa isang clubhouse na gusali sa Platinum Casino. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 100 gwardya na nakahiga sa lupa sa labas, bawat isa ay bali ang mga binti o nakabaluktot ang mga braso sa likuran. Mula sa pananaw na ito, talagang ginawa nila ang kanilang trabaho. Sa pintuan, may ilang mga taga-kanluran na may buhok na blonde at asul na mga mata, lahat ay nakasuot ng maitim na suit na may mga gintong decoration na nakalagay sa leeg ng Amerikana,
na tila sapat na upang ipakita na ang kanilang pagkakakilanlan ay napakataas. Hindi, bitawan mo ako, pakiusap, bitawan mo ako. Ang aming clubhouse ay isang business club, walang ganoong serbisyo. Tulong. Sa sandaling ito, may tunog ng pagkapunit ng damit, at ang pang-iinis ng lalaki mula sa loob ng gusali. Mula sa pananaw na ito, ang mga tao sa loob ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Nang makita si Lani at ang kanyang grupo na paparating, mabilis na hinila ng kapitan ng seguridad na naruroon ang kanyang sugatang katawan. Miss Lani kami. Isang tambak ng basura, walang pakialam na nagsalita si Lani, at walang paligoy-ligoy, kumuha siya ng revolver mula sa kanyang bulsa at kinalabot ang gatilyo sa mga kanluraning iyon. Bago pa man makapagsalita ang mga kanluranin, lahat sila ay bumagsak sa lupa habang nakahawak sa kanilang mga tiyan. Kahit hindi pa sila patay, nawala na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi nagsalita nang walang kabuluhan si Lani, at sinipa lang ang pinto. Pagkatapos, pumikit siya at tumingin sa loob. Nang makita si Jade na hawak ng isang tao, patuloy nang umiti ang kanluranin. Bang, bang, bang. Napakatamad ni Lani na magsalita ng walang kabuluhan, at direktang kinalabot ang gatilyo. Sandaling-sandali lamang, nang inig ang kanluranin na nagtatanggal ng butones ng kanyang sinturon, pagkatapos ay nanghina sa katawan ni Jade. Hindi na muling tumingin si Lani sa lalaki at kay Jade, bagkus ay nakahanap ng mauupuan, at mahinahong nagsabi. Halika, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyayari? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Natuon ang tingin ng lahat kay Lani, tila hindi inaasahan na kumilos si Lani sa ganitong kapangahasan, nang walang anumang pagkaantala. At ang mga ehekutibo ng Platinum Casino na sumunod ay nakaramdam ng pagkislap ng kanilang mga mata. Sa simula ay gusto nilang makitang biro si Lani, ngunit base sa eksena sa harap nila, hindi nila alam kung sino ang nagbibiro. Nakita ni Harvey ang eksenang ito, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Masasabi lamang na ang husay at estilo ng pag-arte ni Lani ay talagang kahanga-hanga. Hindi pinansin ni Lani ang tingin ng lahat, at nagpatuloy. Patay na ba ang lahat? Bakit walang nagsasalita? Sa sandaling ito, biglang may narinig na mga yabag sa ikalawang palapag ng gusali, pati na rin ang tunog ng isang taong mahinang pumapalakpak. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang hindi gaanong magaling sa wika ng country age. Miss Lani, talagang kahanga-hanga ka. Ang mga tinatawag na bodyguard ng Platinum Casino ay pawang mga basura. Kapag nakikita nila ang kulay ng aming balat, lumuluhod sila sa kanilang mga puso. Ngunit sa mga mata ni Miss Lani, walang ganoong bagay. Masasabi lamang itong pambihira. Ang tanging bagay na nakakapagpalungkot sa mga tao ay, paano masisipan ni Dan ang isang malakas na babae? Nang sabihin niya ito, may bahid ng sarkasmo at pang-uuyam sa kanyang mga salita. Ang pagkaalam sa mga detalyeng ito ay sapat na upang ipaliwanag ang mga pribilehiyo ng mga bisita. Sumulyap si Harvey, at nakita na ang taong nagsalita ay isang kanluranin na may tamad na aura sa buong katawan. Hindi siya masyadong matanda, mga 20 taong gulang pa lang, at ang kanyang pangangatawan ay hindi kasing lakas ng isang taga-kanluran, ngunit medyo payat. Mapatla ang kutis ng taga-kanluran na ito, medyo pagod at malalim ang kanyang mga mata. Mula sa pananaw na ito, ang taong ito ay maaaring kumain, uminom, at maglaro, at marami siyang nakuha. Ikaw pala, Beresford. Nang makita ang bisita, naging seryoso ang ekspresyon ni Lani. Akala ko ay isang taong napakatapang na naglakas loob na pumunta sa Platinum Casino para maglaro ng ligaw. Hindi ko inaasahan na ikaw pala, ang maalamat na batang Panginoon ng Lost City Knights Templar. Ano, hindi madaling kontrolin ang mga kabalyero, kaya tumakbo sila sa aking lugar at nagkunwari. Nang marinig ang mga salita ni Lani, nagbago ang ekspresyon ng 12 kalalakihan at kababaihang taga-kanluran na nakatayo sa likuran ni Beresford, at pagkatapos ay humakbang sila paharap na may mga matang nakamamatay. Sinungaling, anak ng tinapa, paano ka nang ahas na insultuhan ang aming batang pinuno? Nakikipaglaro lang ang mga kapatid namin sa mga babae, may kinalaman ba ito sa iyo? Maniwala ka man o hindi, makipaglaro pa kami sa iyo. Gamit ang baril sa kamay mo, maganda ba ang pakiramdam mo?
Huwag mong kalimutan, inimbento ito ng mga taga-kanluranin. Kung gusto mong gamitin ito, mas madali kami kaysa sa iyo. Ilang babaeng taga-kanluranin na may blonde na buhok at asul na mga mata ang nakasuot ng mga swimsuit sa oras na ito, at ang kanilang mga esmeralda na berdeng mata ay puno ng pananabik. Malinaw para sa kanila, ito ay isang pambihirang magandang palabas. Higit sa lahat, ang katayuan ni Lani ay talagang napakataas noon, kahit noong pumunta siya sa Lost City, tinatanggap siya sa antas ng isang panauhin ng estado, at maraming tao ang gustong magpakumbinsi sa kanya. Pero ang kasalukuyang Lani ay isang tigre na binubuli ng mga aso, at ang isang masungit na phoenix ay hindi kasing husay ng isang manok. Sa makatuwid, ang mga taga-kanluraning ito na laging napupuot sa mahihirap at nagmamahal sa mayayaman ay natural na minamaliit si Lani. Isa ring pambihirang karanasan at kaaya-ayang pagkilala ang makatapak sa talampakan ng isang dating mataas na ranggong kilalang tao sa Grand City. Sige, isara mo na ang bibig mo. Gaano man kalungkot ang matandang babaeng ito, hindi ikaw ang tatalon rito na parang basura. Hindi pinansin ni Lani ang mga taga-kanluran na ito, ngunit tinitigan niya si Beresford. Ang Platinum Casino ang lugar ko. Sa lugar ko, pwede kang kumain, uminom at kumanta. Para naman sa ibang mga transaksyon, basta't aalis ka sa Platinum Casino, pwede mong gawin ang gusto mo, at wala akong pakialam. Ito ang patakaran. Batang pinuno, pwede ka ring ituring na taong mahilig sa eksena. Ayaw mong sabihin sa akin na hindi mo man lang naiintindihan ang katotohanan ito, hindi ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7265. Kaya, para sa usapin ngayon, dapat mo ba akong bigyan ng kasiyasyang paliwanag, batang pinuno? Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Lani, at ang kanyang makapangyarihang aura ay agad na pumihil sa lahat ng mga kanluranin sa larangan. Malinaw, para kay Lani, bagaman sinisipan na niya si Jade. Pero kung tutusin, ito ang Platinum Casino, at walang saysay ang magpanggap na bingi at pipi dito, kailangan niyang asikasuhin ang bagay na nasa harap niya. Magpaliwanag ako. Casual na humanap si Beresford ng sofa at umupo na may pagod at tamad na ekspresyon sa kanyang mukha. Lani, baliw ka ba? Ako ang batang pinuno ng Knights Templar ng Lost City, at inimbitahan akong dumalo sa piging ng kaarawan ng inyong Hierophant sa paglalakbay na ito sa Grand City. Binigyan na kita ng maraming mukha sa Grand City, pumunta ako rito ng personal, at binigyan kita ng maraming mukha habang nananatili sa Platinum Casino. Nakikipaglaro lang ako sa ilang babae, anong problema? Ikaw Lani, hinihiling mo pa rin sa akin na magpaliwanag. Anong tiwala mo sa paghingi ng paliwanag na ito? Umasa ka lang sa baril na hawak mo, o umasa sa matigas mong bibig. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagtawanan ang lahat ng mga taga-kanluran na naroon. Tutal, may gustong sabihin si Beresford sa isang bagay. Ilang makukulay na embryo ang tumungala ng may kahulugan kay Lani. Aaminin kong mas maselan ang babaeng ito kaysa kay Jade. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita ng napakaraming kalokohan. Ang babaeng ito, gusto man niya o hindi, ay hindi na siya makakaalis sa silid na ito ngayong gabi. Ito, napangisi si Beresford. Para sa kapakanan ng hindi kinakailangang relasyon sa pagitan natin, ipinapayo ko sa iyo na lumabas ka na bago ako uminom. Kung hindi, kung iinom ako ng alak at kalimutan ang ating pagkakaibigan, at gusto ko pang makipagtalik sa iyo, at pagsisisihan ko ito. Siya nga pala, sinasadya ito ni Beresford na tumingin mula pataas hanggang pababa sa katawan ni Lani, na may labis na paghingi ng tawad at labis na interes. Ang ganitong babae ay nakatadhana na paglaruan ng mga dakilang tao. Siya ay lubos na interesado, ngunit kinailangan niyang isaalang-alang ang saloobin ni Dan, na talagang nakalulungkot. Hindi nagalit si Lani dahil sa mga salita ni Beresford, ngunit dahan-dahan niyang sinabi ng may malamig na ekspresyon. Beresford, mukhang hindi ka iiyak kapag nakita mo ang kabaong ngayon. Lani, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, sayang lang ang oras mo at ng oras ko. Nagsalita si Beresford sa kakaibang paraan sa oras na ito. Alam kong nagagalit ka, pero walang silbi ang magalit, bukod pa rito, hindi mo ako mapigilan.
Kung kaya mo, tawagan at alugan ang mga tao ngayon, basta't makahanap ka ng isang taong makakapigaw sa akin para tulungan ka. Kung gayon ay agad kitang bibigyan ng kasiya siyang paliwanag. Kung hindi, hihilingin ko sa iyo na ipaliwanag ito sa akin. Sa madaling salita, gusto mo bang magsaya kasama ko? Tingnan natin kung sino ang mamamatay sa huli. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Beresford ay puno ng makabuluhang kasiyahan. Itinaas niya ang kanyang mga paa, at huminga na parang nasa mga ulap, at napakalakas na maaaring isipin ng mga hindi nakakaalam na isa siyang master dito. At sa likod ni Beresford, isang taga-kanluran na mukhang mga 40 taong gulang ang nakatitig kay Lani. Malinaw na kung si Lani ay gagawa ng anumang karagdagang galaw, tiyak na gagawa siya ng galaw ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang kabilang panig ay isang babae, hindi siya kailanman magpapakita ng anumang kabaitan. Bumantong hininga si Lani, at malamig na sinabi, mukhang hindi nagkataon ang pagdating ng batang pinuno dito ngayon, kundi sadyang inistorbo ako. Ano ang ikinasakit ko sa batang pinuno ng rehimyento mo noon, para malaman mong nag-iisa ako ngayon, at sinadya mo akong tapakan? Sinasadya, pasensya na, hindi ko talaga sinasadya iyon. Sumagot si Beresford. Bukod pa rito, sa iyong katayuan at sitwasyon ngayon, hindi ka kwalipikado na hayaan akong sadyang targetan ka. Kapag nagkita tayo, wala kang ibang katayuan kundi ang pagluhod na iintindihan mo. Lalong nanlamig ang mga mata ni Lani, akmang hahakbang na siya papalapit, ngunit pinigilan siya ni Harvey gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay. Humakbang paharap si Harvey, at tinitigan si Beresford, pagkatapos ay biglang ngumiti, at sinabing, ang mga kabalyero ng Templar ng Lost City. Nakakamangha ba iyon? Kailan ka pa nang ahas na pumunta sa teritoryo ng Country H para maging mayabang? Ayaw ni Harvey noong una na mapansin, pero gusto niyang makita kung paano ito lulutasin ni Lani. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kay-abangan ni Beresford ay hindi niya ito matiis, kaya lumabas na siya. Anong problema? Ngayon, isang aso sa gilid ng kalsada ang nang-ahas na tumayo at iligtas ang kagandahan. Anong klase, ang nagtatanong sa akin ng ganyan? May iron-ikong ekspresyon sa buong mukha ni Beresford. Ano, sasaktan mo ba ako? Ngumiti si Harvey at sinabing, kung gagawa ka ng ganoong kahilingan, kung hindi kita tutugunan at bibigyang kasiyahan, magmumukha ba akong napakawalang kwenta? Ang isang nawawalang aso ay kwalipikado ring tumahol sa harap ko. May hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa mukha ni Beresford. Mike, baliin mo ang mga paa niya at itapon mo, huwag mong apektuhan ang mood ko. Sa oras na ito, wala talagang balak si Beresford na makialam kay Harvey. Tutal, sa paningin niya, si Harvey ay isa lamang pusa o aso sa kalye, at hindi karapat-dapat banggitin. Ang taong makakaharap niya ay si Lani. Ngayon, tumalon si Harvey, bukod sa pagpapabaliwala sa kanya na tumapak sa lupa at tinamaan siya sa mukha, ano ang saysay nito? Matapos marinig ito, isang nasa katanghaliang gulang na taga-kanluran na nagngangalang Mike ang dahan-daang humakbang paharap. Bata, tandaan mo, ang taong nagparalisa sa iyo ay ang pangalang Mike. Mabagal na nagsalita si Mike, na walang pakialam ang kanyang mga salita, ngunit may hindi masabi na kay-abangan. Ang kay-abangan na ito ay hindi nagmumula sa kanyang mga salita at kilos. Iyon ay dahil sa sobrang kay-abangan niya na nakatayo lang dito. Tumango si Harvey at sinabing, pagpapahayag ng sarili. Kung gayon, maaalala mo rin, ang pangalan ko ay Harvey York. Tinaas ni Mike ang kanyang mga kilay, at pakiramdam na pamilyar ang pangalang iyon, na parang nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya ito matandaan ng ilang sandali. Ikaw si Harvey. Nang marinig ni Beresford ang pangalan, napangisi siya. Maaari kayang isa ka sa 5 nakatagong pamilya ang York ng Hong Kong. Sinabi ko na sa iyo, wala itong silbi. Mapa top 10 man o top 5, sa pinakamarami ay pagpapanggap lang ang inyong mga titulo sa inyong country age. Sa harap namin, wala itong kahulugan. Mike, alisin mo siya. Sinunod ni Mike ang utos, hindi na nagsalita pa. Bagkus ay hinugot niya ang western knife sa kanyang baywang ng may malamig na ekspresyon, at direktang nilaslas sa hangin. Klang! Kinuha ni Harney ang kalahati ng badge mula sa kanyang bulsa ng may walang pakialam na ekspresyon,
at casual na inihagis ito sa lupa. Sandaling nagulat si Mike na nanginig ang buong katawan niya, at bigla niyang pinigilan ang western knife na malapit nang makalapit doon. Ang malakas na puwersa ng pagtama ay nagpabuga sa kanya ng dugo. Ngunit hindi niya ito pinansin, bagkus ay nabigla siya. Ano ang sitwasyon? Nabigla sina Beresford at ang iba pa. Hindi nila maintindihan ang eksena sa harap nila. Malinaw na si Harvey, na mukhang mahinang manok, ay maaaring tadteren hanggang mamatay gamit ang isang kutsilyo, ngunit pinigilan niya ang kutsilyo sa kritikal na sandali. Kahit na gusto niyang takutin si Harvey, hindi siya makakasuka ng dugo ng direkta, tama ba? Si Mike lang ang tumingin kay Harvey nang may hindi makapaniwalang mukha sa oras na ito, na may kaunting gulat, kaunting init, at kaunting takot sa kanyang mga mata. Malinaw na dapat niyang nahulaan ang pagkakakilanlan ni Harvey. Ang dahilan ay, kalahati ng badge na ito ay personal na pag-aari ng unang Diyos ng digmaan sa Lost City na nagtago ng kanyang pagkakakilanlan noong digmaang pandaigdig ng Euro-America. Halos mabanyag ang pagkakakilanlan ng taong kayang itapon ang bagay na ito ng walang kahirap-hirap. Masyado pang bata si Beresford, kaya natural lang na hindi niya alam ang sikretong ito. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay labis na pangit, at nagngingit-ngit siya. Gusto mo bang ulitin ko? Hayaan mo siya. Bago pa man makapag-react si Mike, humakbang na si Harvey at sinampal ng diretso si Mike sa mukha gamit ang kanyang backhand. Sampal, sige na, gawin mo na, wala kang kwenta. Inutusan ka ng iyong amo na gawin ito, bakit ka pa nagpapakatanga rito? Habang nagsasalita, sinampal ni Harvey ang mukha ni Mike gamit ang forehand at backhand. Sa oras na iyon, binugbog si Mike na may pasa sa ilong, namamagang mukha, at dumudugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Pero hindi siya nagsalita, ngunit patuloy na umatras. May komplikasyon, takot, pagdududa, at pagkabigla sa kanyang mga mata, ngunit walang galit o pagnanais na lumaban. Hindi ba ikaw ang dakilang Panginoon ng mga Knights Templar? Hindi mo ba ako papatayin gamit ang kutsilyo? Hiniling sa iyo ng batang pinuno ng pamilya na kumilos ka, hindi mo ba narinig? Ganoon ba kabuli kayong lahat na mga taga-kanluran? Hindi nyo ba talaga naiintindihan kung paano isulat ang salitang kahihiyan? Para sa ganitong uri ng tao na gustong manggulo, hindi siya bibigyan ni Harvey ng kahit kaunting pagkakataon. Sinampal niya sila isa-isa, dahilan para gumalaw si Mike pabalik-balik, kaya hindi man lang nakapagsalita si Mike. Ang mga kanluraning lalaki at babae ay tumingin sa eksenang ito nang may hindi makapaniwala at hindi maintindihan sa kanilang mga mukha. Kumibot ang gilid ng kanilang mga mata habang pinapanood ang eksenang ito. Ito ba ang Grandmaster ng Knights Templar, ang tagapagtanggol na si Beresford? Posible pa bang maging isang nilalang na may isang kalaban laban sa 100 at isang sakay bilang 1,000? Bakit ayos lang kapag nakaharap si Harvey kung hindi ka maglakas loob na gumalaw, at hindi ka man lang maglakas loob na umiwas sa sampal ng kalaban? Kahit tingnan mong mabuti, tila mas lalo pang nagpapasaya sa mga tagahanga ni Harvey na nakayuko pa nga ng bahagya si Mike at iniharap ang mukha kay Harvey. Ang eksenang ito ay labis na ikinagulat ng mga tao, ngunit labis din na ikinalito. Tutal, ayon kay Mike, kahit sa banal na lupain ng Lost City, isa rin siyang panauhin ng isang pangunahing sinaunang kapangyarihan. Tungkol sa kanyang lakas, hindi may kakailan na maraming tao na nagsasabing may banal na dugo sa Lost City ang lubos na pumuri sa lakas ni Mike. At dahil naunawaan nila ang husay ni Mike, ang eksena sa harap nila ay nagpamangha sa maraming tao. Medyo nagulat si Lani noong una, ngunit di nagtagal ay kumalma siya, kakaiba ang mga mata nito. Inimbestigahan niya si Harvey at alam niyang may mga walang kapantay na contact si Harvey sa Great Country Age. Ngunit hindi niya kailanman inakala na kahit sa harap ng isang malaking kapangyarihan ng Lost City, madali niya itong masisira. Gayunpaman, hindi nagsalita si Lani, at hindi niya pinigilan. Pagkatapos ng lahat, mula sa isang tiyak na pananaw, tinulungan siya ni Harvey na mauna ngayon. Kahit nabasagin niya ang langit, dapat siyang tumayo sa panig ni Harvey. Ikaw na basura. Habang nagsasalita, sinipa ni Harvey si Mike sa lupa. Nakatayo si Mike na parang naguguluhan, at ang kanyang mga mata ay palaging kumikislap. Ngunit hindi siya nang ahas na magsalita,
at hindi siya ng ahas na lumaban. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang mga kamay at tumingin lang kay Harvey. Labis na nagalit si Beresford sa oras na ito. Mike, baliw ka ba? Ikaw ang Panginoon ng ating mga Knights Templar, ang tagapagtanggol ng batang Panginoong ito. Paano ka natatalo ng ganito? Alam mo ba na nawala mo na ang lahat ng mukha ko ng ganito? Ngayon, ang batang Panginoong ito ang nag-uutos sa iyo, anuman ang pinagmula ng York na ito, at anuman ang kanyang mga kasanayan. Bigyan mo ng pagkakataon ng aking ama, hulihin siya. Patayin siya, paralisahin siya, may mga kahihinatnan. Batang Panginoon, gagawin ko ang pinakamahusay. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Beresford ay mababaliw na siya sa galit. Siya ang palaging umaapak sa ulo ng ibang tao at dinudurog ang mga ito hanggang sa impyerno. Ngunit sa hindi inaasahan, na pagkarating niya sa Grand City ngayon, may isang taong dumikit sa kanyang mukha sa lupa at hinimas ang kanyang mukha. Ang lahat ng ito ay hindi katanggap-tanggap kay Beresford. Ang kailangan niya ay maging kaakit-akit at nakahihigit, hindi ang tapak-tapakan sa hindi maipaliwanag na mga dahilan. Tutal, kapag nabunyag ang isang bagay na tulad niyan, paano siya magpapanggap sa hinaharap? Paano pa ako dapat kumilos? Paano mo mapapanatili ang iyong nakahihigit na katayuan? Hindi pinansin ni Harvey si Beresford, ngunit mahinang sinabi, sige, gawin mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Batang pinuno ng rehimyento, kumalma ka. Sa oras na ito, mabilis na pinigilan ni Mike si Beresford at ang grupo ng mga tao sa likuran niya, at pagkatapos ay nagsalita ng may seryoso na ekspresyon. Ang itinapon niya ay ang badge ng unang Diyos ng digmaan ng Knights Templar. At kalahati lang, kayong lahat ay miyembro ng Knights Templar, dapat ninyong maunawaan ang ibig sabihin nito. Kalahati ng badge ng unang Diyos ng digmaan. Nang marinig ito, ang lahat ng mga taga-kanluran na naruroon ay natigilan sandali, at ang kanilang mga katawan ay agad na nanginig, at ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding takot. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Knights Templar, at alam pa rin nila ang ilang mga tsismis. Halimbawa, ang numero 1 Diyos ng digmaan ay minsang pumunta sa malayong silangan upang lumaban, ngunit ang lahat ng tatlong galaw ay inilagay sa ilalim ng mga kamay ng Panginoon ng bansa H, ang dakilang isa. Sa huli, nang maramdaman ng unang Diyos ng digmaan na tiyak na mamamatay siya, ang isang iyon ay nag-iwan lamang ng kalahati ng badge, na sinabi na sa kanyang lakas, dapat ay mas malayo pa ang kanyang mararating, at pagkatapos niyang gawin ang susunod na hakbang, lalaban siyang muli. Bilang resulta, dahil sa mga nakatagong sugat mula sa labanang ito, ang unang Diyos ng digmaan ng Knights Templar ay naging isang lumpo na alam lamang ang alkoholismo ilang sandali lamang pagkatapos niyang bumalik. Ang lahat ng ito ay naging halos bawal ang kalahating badge sa mga Knights Templar. Ang dati ba ay ikaw? Malalim na boses ang sinabi ni Mike sa oras na ito, na may hirap na ekspresyon sa mukha. Napakabata mo pa, paano ka naging ganyan? Pero totoo, 6 na taon na ang nakalipas. Dahil doon, lalong naging mapait ang ekspresyon ni Mike. Isang tao sa alamat, na sinasabing nasa hukbo ng wala pang 2 taon, umabot sa taas na hindi kayang maabot ng napakaraming Diyos ng digmaan sa kanilang buhay. Kung itinapon lang ng matanda ang kalahati ng badge, hindi sana matatakot si Mike kahit na nagulat siya. Pero ang nagtapon ng kalahati ng badge ay isang binata na ng ahas na sampalin ng Knight Templar sa mukha, na nagpapilit sa kanya na hulaan ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Sa pag-iisip na si Harvey lang ang nasa alamat, parang luluhod na si Mike. Hindi inaasahan ni Harvey na malalaman ng taong ito mula sa kanluran ang kanyang ginagawa, at hindi niya ito itinago, ngunit mahinang sinabi. Ano, mayroon ka bang anumang opinyon? Thud. Sa ilalim ng hindi kapani-paniwalang mga titig ni na Beresford at ng iba pa, nakita nila si Mike, na palaging mayabang at dominanti, na lumuhod sa lupa at yumuko ng may paggalang ng 3 beses. Mike, ano ginagawa mo? Kinatawan York, lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi, ito ay dahil hindi natin kilala ang isa't isa. Hindi ako dapat gumawa ng gulo dito, at hindi ako dapat makipagtalo kay Miss Lani. Taos puso kaming umaasa na bibigyan mo kami ng pagkakataong makipagkasundo.
Sa ngayon, alam na alam ni Mike sa kanyang puso. Tungkol sa pagkakaroon ng maalamat na antas na ito, hindi lamang ako maaaring gumawa ng anuman sa kabilang panig, kundi pati na rin, sa harap ng kabilang panig, walang lugar para sa pakipaglaban. Ang maalamat na unang Diyos ng digmaan ng Knights Templar ay tumagal lamang ng 3 round sa kamay ng kalaban. Kung gagawin ko ito mismo, natatakot ako na kahit isang sampal ay hindi ito mapipigilan. Bukod pa rito, kapag ginawa nila ito, maaaring kailanganing magbayad ang Knights Templar ng hindi maisip na halaga. Sa pag-iisip nito, lalong naging mapait ang ekspresyon ni Mike. Muling nagmakaawa siya ng may paggalang. Representative York, pakiusap, kawan mo ako at bigyan mo ako ng pagkakataon. Tiningnan ni Beresford at ng iba pa ang eksena sa harap nila, at ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay walang tigil na kumibot, na hindi katanggap-tanggap. Hindi namamalayang sinampal ng ilang magagandang taga-kanluran ang kanilang mga sarili isa-isa upang kumpirmahin na hindi sila nananaginip. Bukod pa rito, ang eksena sa harap ko ay masyadong nakakagulat. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Harvey. Hindi imposible, dahil napakaalam mo at maganda ang paningin mo, kaya kitang bigyan ng mukha at hindi papatayin. Kamay o paa, piliin mo sa sarili mo. Kapag nasira na, pwede ka nang lumabas. Bago pa makapagsalita si Mike, nabuksan na ni Beresford ang bibig niya na may mahirap na ekspresyon. Ikaw ba talaga ang nasa alamat? Sa sandaling ito, hindi makapaniwala si Beresford. Paano magiging alamat ang tila ordinaryong Harvey York na ito? Pero ang totoo, ang kalahati ng badge na ito ay hindi maaaring pekein. Dahil umaasa kang hindi, pwede ka nang gumalaw. Nagkibit balikat si Harvey. Pero nagmamadali ako ngayon, at bibigyan lang kita ng kaunting oras. Kung gusto mong pilayin ang sarili mo, kailangan mo pa akong problemahin. Pero sa oras na iyon, nasa sarili mong responsibilidad. Nang marinig ito, nang inag ang lahat ng mga taga-kanluran na nagsasabing nakahihigit sila sa iba. Alam na alam nila ang alamat ni Harvey. Paano kung hindi ka maghahanap ng kamatayan kasama ang isang taong tulad niya? Napangiwi si Beresford at sinabing, Young Master York, ito rin ang unang beses na nagkita tayo. Gaya ng kasabihan, ang mga hindi nakakaalam ay inosente. Kung pananatilihin mong lantian ang mga burol, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng panggatong. Sana ay titingnan mo ng diretsyo ang Lost City at bigyan kami ng pagkakataon. Magaan na sabi ni Harvey, nandito ang Lost City kasama ko, na walang hiya. Kinuha ni Lani sa likuran ang kanyang mobile phone, binuksan ang countdown software, at ipinakita ito sa harap ng mga taga-kanluran na iyon. Isang grupo ng mga pambihirang taga-kanluran ang nanood ng mga numerong tumatalon sa screen ng telepono, at hindi mapigil ang kiligin ng mga gilid ng kanilang mga mata sa sandaling ito. Ang apelyido niya ay York. Nang makitang minamaliit siya ng husto ni Harvey, nakaramdam si Beresford ng isang uri ng galit na nakakasira sa sarili. Alam kong kahanga-hanga ka, pero hindi ako pusa o aso sa gilid ng kalsada. Ako ang young master ng Knights Templar. Talaga bang manggahas ka na hawakan ako? Kabanata 7270. Hawakan mo ako, at ang mga inapo ng mga Diyos ng digmaan sa Lost City ay lalaban sa iyo magpakailanman. At ako, si Beresford, ay itatala kita bilang isang kaaway habang buhay. Kahit na wala akong magawa sa iyo ngayon, ngunit ang tadhana ay nagbabago, huwag mong apihin ang mga bata at mahihirap. Sa kasong ito, si Beresford ay may kakaibang lasa. Malinaw na naramdaman niya na hanggat ang buong Lost City ay hinihila bilang suporta, tuluyan siyang hahayaan ni Harvey. Tutal, gaano man kalakas si Harvey, isa lamang siyang tao. Paano makakalaban ng isang tao ang libu-libong tao? Hindi na mamalayan ni Mike sa oras na ito. Ang batang pinuno ng rehimyento, sa harap ng isang tunay na Panginoon, ang bilang ay, tumahimik ka, bilang isang marangal na kanluranin. Paano mo nagagawang yumuko ang iyong mga tuhod sa harap ng mga tao ng malayong silangan? Sa oras na ito, pinutol ni Beresford ang mga salita ni Mike. Ikaw ang aking tagapag-alaga, para makuha mo ang iyong kasalukuyang lakas, malaking halaga ang binayaran ng aking pamilya.
Pero, hindi ko inaasahan na magiging ganito kakaduwag noong kailangan kita. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, pagkatapos ng insidenteng ito, hihilingin ko sa hurado na bigyan ka ng sentensya. Nang sabihin niya ito, mukhang galit si Beresford. Naramdaman niya na kahit natatakot si Mike sa kapangyarihan ni Harvey, kailangan niya itong gawin mismo. Nakakahiya ang lumuhad ng walang sinasabi. Matapos sawayin si Mike, pinaningkitan ni Beresford ng mga mata si Harvey, at marahang sinabi. Ang apelyido mo ay York, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito na ang katapusan ng usapin ngayong gabi. Hindi ko na itutuloy ang bagay na binugbog mo ang aking mga tauhan, at ayaw kong sumama at sirain ang negosyo ko. Sa madaling salita, tayong dalawa, ikaw at ako ay maglalakad sa ating mga tulay na magkaiba ang landas. Paano? Ito ang kabaitan ng Lost City, sana ay maintindihan mo. Nang sabihin niya ito, may ekspresyon sa mukha ni Beresford na iginalang niya siya. Ang layunin ay upang mapalingon at makaalis si Harvey, at ang magkabilang panig ay ngumiti upang tapusin ang kanilang mga reklamo. Ngumiti si Harvey at sinabing, paano? Sa palagay ko ay hindi. Ikaw Harvey, tama na, inamin ko, ano pa ang gusto mo? Galit na tinitigan ni Beresford si Harvey. Kung pupunitin mo ang mukha mo ng ganito, sa huli, wala itong mapapala sa sinuman. Naiintindihan mo, ngumiti si Harvey, at humakbang pasulong, at mahinahong sinabi. Ito ang unang pagkakataon na may nang ahas na takutin ako ng Lost City. Napagdesisyonan ko na, kung babaliin mo ang iyong mga kamay at paa, malulutas ang bagay na ito. Na parang nakikipagtulungan kay Harvey York. Malamig na sinabi ni Lani, oras na. Bam! Inihampas ni Beresford ang baso ng alak sa lupa, na nagngingit-ngit ang mga ngipin at sinabing. Bastos, hindi ako naniniwalang may gagawin ka sa akin. Pahihiraman kita ng isang araw para maging matapang ka. Sumulyap si Harvey sa lupa, at mahinahong sinabi. Ang mga baso ng alak ay espesyal na ginawa ng Country H, bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 milyon, tandaan mong bayaran ng pera mamaya, pagkatapos mo umalis. Sira na ba ang ulo mo? Nababaliw na si Beresford, ngunit nakita niya si Mike sa tabi niya na biglang humakbang paharap at sinipa siya sa lupa. Bang! Natulala si Beresford. Dali-dali siyang tumayo, at sumigaw, Mike, bastos kang lalaki, paano mo ako nagawang hawakan? Bas again. Bago pa matapos magsalita si Beresford, humakbang na si Mike paharap, at hinawakan ang kanang palso niya at pinilipot ito ng malakas. Sa sandaling ito, tiningnan ni Mike si Beresford nang may kawalang bahala at panghihinayang lamang.